Malamig na ang kanin. Gaya ng pakikitungo ni Marcos sa kanya sa loob ng 5 taon, ang pagkaing nakahain sa mesa ay unti-unti na ring nawawala ng sigla. Ito ang kanilang ika-5 anibersaryo ng kasal. Nakasuot si Isabela ng isang simpleng asul na bestido, ang paboritong kulay ni Marco noong nanliligaw pa ito. Nagluto siya ng paborito nitong kare-kare at naghanda ng isang bote ng alak na matagal na niyang itinago para sa espesyal na araw na ito. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang bawat tiktak ng relo sa dingding. 11:00 na ng gabi. Narinig ni Isabela ang pagbukas ng gate. Kasunod nito, ang mabibigat na yabag ni Marco. Hindi ito ang yabag ng isang asawang nananabik umuwi. Ito ay ang yabag ng isang taong tila napipilitan lamang pumasok sa isang bahay na itinuturing niyang bilangguan. Pagbukas ng pinto, hindi man lang tumingin si Marcos sa kanya. Amoy alak ito at may bahid ng mamahaling pabango ng babae ang kanyang polo. Bakit gising ka pa? Malamig ang boses ni Marco. Walang happy anniversary. Walang halik. Wala man lang kahit isang tingin na puno ng pagmamahal. Hinintay kita, Marco. Ika-5 anibersaryo natin ngayon. Nagluto ako ng paborito mo. Malumanay na sagot ni Isabela, bagamat may panginginig sa kanyang boses. Lumapit si Marco sa mesa. Tiningnan ang mga pagkain ng may pandidiri. At pagkatapos ay tumingin kay Isabela. Anibersaryo? Nag-aaksaya ka lang ng pera, Isabela. Alam mo namang mahigpit si Mama sa budget natin sa bahay. Ang dami mong niluto. Mapapanis lang yan. Itago mo yan sa refrigerator at yan ang kakainin natin bukas at sa susunod na araw. Parang may humiwa sa puso ni Isabela. Hindi ang pera ang mahalaga sa kanya, kundi ang atensyon. Ang pagkilala na siya ay asawa pa rin nito. Bago pa siya makapagsalita, lumabas mula sa kanyang silid si Doña Aurora, ang kanyang biyanan. Nakasuot ito ng kanyang nightgown, ngunit ang kanyang mukha ay kasing talim pa rin ng kidlat. Tama ang anak ko, Isabela. Napakagastos mo talaga. Kaya siguro mabilis na ubos ang yaman ng mga magulang mo dahil sa ganyang ugali. Isang malaking pagkakamali talaga na hinayaan ni Marco na mapunta ka sa pamilyang ito. Yumuko si Isabela. Ang pagbanggit sa kanyang mga magulang ay palaging nagdudulot ng hapdi. 5 taon na ang nakalipas mula nang mamatay ang mga ito sa isang malagim na aksidente sa sasakyan. Doon nagsimula ang lahat, ang pagguho ng kanyang mundo at ang unti-unting pagbabago ni Marco mula sa pagiging knight in shining armor tungo sa pagiging isang estranghero. Pasensya na po, Ma. Bulong ni Isabela. Huwag ka nang magreklamo. Dalhin mo ang gamot ko sa kwarto ni Marco. Masakit ang ulo ko sa sobrang ingay ninyo. Utos ni Doña Aurora bago tumalikod at bumalik sa loob. Pinilit ni Isabela na pigilin ang kanyang mga luha. Kinuha niya ang bote ng gamot ni Doña Aurora mula sa kabinet sa kusina. Naglakad siya patungo sa itaas, sa silid tulugan nila ni Marco. Ngunit napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng study room ni Marco. Doon ay narinig niya ang tawanan. Isang tawanang hindi niya narinig mula sa kanyang asawa sa loob ng mahabang panahon. Isang tawanang puno ng tagumpay at panunwa. Hindi ko na kailangang magpanggap ng matagal, Ma. Konting tiis na lang. Boses iyon ni Marco. Tumigil si Isabela sa tapat ng pinto. Parang may kung anong puwersa na nagtulak sa kanya na makinig. Siguraduhin mo lang, Marco. Ang babaeng iyan ay pabigat na sa atin. Mabuti na lang at nakuha na natin ang halos lahat ng ari-arian ng mga magulang niya. Sino ba namang mag-aakala na ang accident na yon ang magiging susi sa yaman natin? Sabi ni Doña Aurora. Nanigas ang buong katawan ni Isabela. Accident? Anong aksidente? Matalino ang plano mo, anak. Ang pagputol sa preno ng sasakyan nila sa gitna ng malakas na ulan. Napakalinis. At ang tangang si Isabela, naniwala namang minalas lang ang mga magulang niya. Dagdag pa ng matanda, habang tumatawa ng mahina.
Siyempre naman ma, ganyan ako kadesidido doon na makuha ang gusto ko. Ngayong pirma na lang niya sa huling property ang kailangan ko, pwede na nating itapon ang basurang yan. Siguro, isang accident din ang kailangan niya para makasama na niya ang mga magulang niya sa kabilang buhay. Ang hangin sa paligid ni Isabela ay tila nawala. Ang kanyang puso ay tumigil sa pagtibok sa loob ng ilang segundo. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang lalaking inalayan niya ng kanyang buhay at pag-ibig, ay ang halimaw na pumatay sa kanyang mga magulang. At ngayon, siya na ang susunod na biktima. Naramdaman niya ang matinding pagkahilo. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng hindi kontrolado. Ang galit na matagal niyang itinago ay biglang nag-apoy. Isang apoy na mas mainit pa sa anumang impyerno. Hindi siya pwedeng mamatay. Hindi pa ngayon. Sa sobrang panginginig ng kanyang kamay, ang bote ng gamot na hawak niya ay dulas at bumagsak sa sahig. Clink! Ang tunog ng nabasag na bote ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Tumigil ang tawanan sa loob ng silid. Naging bingi ang katahimikan. Sino yan? Ang malakas na sigaw ni Marco. Narinig ni Isabela ang mabilis na mga yabag ni Marco patungo sa pinto. Wala siyang mapagtataguan. Ang anino ni Marco ay papalaki na sa ilalim ng pinto at ang hawakan ng pinto ay nagsimula ng uminog. Ang mga mata ni Isabela ay nanlaki sa takot. Hindi siya pwedeng mahuli. Hindi pa. Hindi niya pa nasisimulan ang paghihiganti. Sa isang iglap, instinct ang nagtulak sa kanya. Agad siyang nagtago sa likod ng malaking vase na may artipisyal na bulaklak sa pasilyo kasabay ng pagbukas ng pinto ng study room. May tao ba riyan? Boses ni Marco, puno ng pagdududa. Narinig ni Isabela ang mabibigat na yabag ni Marco habang nililibot nito ang pasilyo. Bawat hakbang nito ay parang martilyo na tumatama sa kanyang puso. Wala naman anak, siguro pusa lang. Narinig niyang sabi ni Doña Aurora na tila bumalik sa loob ng study room. Ngunit hindi agad bumalik si Marco. Naramdaman ni Isabela ang init ng hininga nito sa kanyang likuran. Alam niyang malapit na siyang madiskubre. Isabela? Bulong ni Marco. Narinig niya ang bawat tibok ng kanyang sariling puso. Kung mahuhuli siya, tapos na ang lahat. Wala nang paghihiganti. Wala nang hustisya para sa kanyang mga magulang. Sa isang milagro, may tumawag sa cellphone ni Marco. Hello, sweetie? Bakit? Si Marco ay abala sa pakikipag-usap sa kabilang linya. Ito ang kanyang pagkakataon. Dahan-dahan, lumabas si Isabela mula sa pinagtataguan niya. Walang tunog, walang kaluskos. Naglakad siya patungo sa hagdanan at sa bawat baitang, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na tila ba nagpapaalala sa kanya na mag-ingat. Nang makarating siya sa ibaba, dumiretso siya sa kusina. Kinuha niya ang walis at dustpan at nilinis ang nabasag na bote ng gamot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin, ngunit hindi na dahil sa takot. Ngayon, ito ay dahil sa nag-aalab na galit na unti-unting lumalamon sa kanya. Pagkatapos niyang linisin ang lahat ng bakas, umakyat siya pabalik sa kanyang silid. Isinara niya ang pinto at doon, sa dilim, ay bumuhos ang kanyang mga luha. Ang mga luha ng sakit, ng galit, at ng matinding pagkadismaya. Bulong niya habang yakap ang sarili. Pinatay nila kayo. Ang mga hayop na yan. Ang kanyang mga magulang ay mabubuti at mapagmahal na tao. Ang tanging kasalanan nila ay ang pagiging mayaman at ang pagtitiwala sa maling tao. At ang maling tao na yon ay si Marco, ang kanyang asawa. Hinalungkat niya ang lumang kahon sa ilalim ng kanyang kama. Naroon ang mga lumang litrato, ang mga ngiti ng kanyang mga magulang, ang kanilang yakap, ang kanilang pagmamahal. Napakasaya nila noon, isang masayang pamilya, bago pumasok si Marco sa kanilang buhay. Isang lalaking tila bumaba mula sa langit.
tagapagligtas niya sa lahat ng problema, ang prinsipe ng kanyang pantasya. Ngunit ang prinsipe na yon ay isang lobo sa balat sibuyas. Hindi ko kayo bibiguin, mapa. Bulong ni Isabela sa mga litrato. Magbabayad sila. Lahat sila. Hindi ko sila hahayaang makatakas sa ginawa nila. Kinabukasan, bumangon si Isabela na may bagong pananaw. Ang dating malumanay at masunuring Isabela ay nawala na. Pinalitan ito ng isang babaeng puno ng paghihiganti, isang babaeng desididong ipaghiganti ang kanyang mga magulang. Pagbaba niya sa kusina, nakita niya si Doña Aurora na nagrereklamo sa katulong tungkol sa aksayas sa pagkain. Bakit naman hindi mo itatapon yan, Inday? Ang dami-dami pang pwedeng kainin sa mga natira kagabi, sabi ni Doña Aurora habang itinuturo ang kare-kare na niluto ni Isabela. Isang linggo pang pwedeng kainin yan. Narinig ni Isabela ang pagkadismaya sa boses ng katulong. Alam niyang matagal ng problema ito sa bahay. Ang labis na pagiging kuripot ni Doña Aurora ay umabot na sa puntong pati ang mga pagkaing luma na ay pinipilit nitong pakainin sa kanila. Sige po, ma. Ako na po ang bahala, biglang sabi ni Isabela na may ngiti sa labi. Nagulat si Doña Aurora sa biglang pagiging masunurin ni Isabela. Mabuti naman at natauhan ka na. Ikaw dapat ang gumagawa niyan. Pagiging asawa mo rin ang trabaho mo, sabi ng matanda. Ngumiti si Isabela, ngiting hindi abot sa kanyang mga mata. Ngiting puno ng lihim at balak. Sa loob ng kanyang isip, nagsimula siyang bumuo ng isang plano. Isang plano na hindi gagamit ng dahas. Isang plano na gagamitin ang mismong kahinaan ng kanyang mga kalaban laban sa kanila. Pagkatapos ng tanghalian, dumaan si Isabela sa study room ni Marco. Nakita niya itong abala sa pag-scan ng mga dokumento. May isang maliit na cabinet na nakabukas. Nakasilip doon ang isang file na may nakasulat na properties of Isabella's parents. Marco, pwede ko bang hiramin niyang cellphone mo? Naiwan ko kasi sa kwarto ko, sabi ni Isabela. Nagulat si Marco sa presensya niya. Bakit? Ano bang kailangan mo? Wala lang. Gusto ko lang tumawag sa kaibigan ko. Sagot ni Isabela. Medyo nag-aalangan si Marco, ngunit sa huli ay iniabot pa rin nito ang telepono niya. Alam niyang wala namang masama ang gagawin ni Isabela. Habang kunwari ay tumatawag, dahan-dahan niyang sinisilip ang mga dokumento sa cabinet. Doon niya nakita ang isang folder na may label na black box. Sa loob niyon ay may mga litrato ng isang sira-sirang black box at mga transcript ng isang tawag. Ang pangalan ng caller, Marco. Bumalik ang cellphone ni Marco sa bulsa nito, ngunit ang impormasyon na nakuha ni Isabela ay sapat na. May black box na magpapatunay ng krimen. Salamat, Marco. Ibabalik ko na lang sa iyo mamaya, sabi ni Isabela at lumabas sa silid. Ngunit bago pa siya makalayo, may napansin si Marco. Sandali, Isabela. Napahinto si Isabela. Ang kanyang puso ay kumalabog. Nag-iwan ba siya ng bakas? Bakit? Tanong niya. Pilit na pinapanatiling kalmado ang boses. Saan mo nakuha yang singsing na yan? Tanong ni Marco, habang nakaturo sa kanyang kamay. Nakalimutan ni Isabela na nakasuot pa siya ng singsing ng kanyang ina na matagal na niyang tinatago. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa dibdib niya. Ah, ito? Bigay ng kaibigan ko. Mabilis niyang sagot. Tinitigan siya ni Marco. May pagdududa sa mga mata nito. Siguraduhin mo lang, Isabela. Ayaw kong may tinatago ka sa akin, sabi ni Marco. Ngumiti si Isabela. Ngiting matamis, ngunit may nakatagong lason. Wala akong itatago, Marco. Ikaw lang ang sa akin, sagot niya habang nakatingin ng diretso sa mga mata nito. Tinalikuran niya si Marco at nagpatuloy sa paglalakad. Alam niyang simula pa lang ito. Ang laro ay nagsisimula pa lang at hindi siya papayag na matalo. Nagsimula ang laro ni Isabela sa kusina, ang puso ng bawat tahanan. Ngunit para sa kanya,
Ito ang kanyang larangan ng digmaan. Ang mga lumang appliances, ang nagkukumpulang mga lalagyan ng pagkain sa refrigerator ni Doña Aurora. Lahat ng ito ay magiging sandata niya. Isang hapon, habang nag-aayos ng refrigerator, nakita ni Isabela ang isang Tupperware na naglalaman ng adobo. 5 araw na ito sa refrigerator at ang amoy ay bahagya ng maasim. Ngunit nang akmang itatapon niya ito, dumating si Doña Aurora. "Ano yan, Isabela? Itatapon mo na naman ba ang adobo? Abay malakas pa yan. Konting init lang sa kawali, sariwa na ulit," sabi ni Doña Aurora na may naniningkit na mga mata. Pakiramdam ni Isabela ay nanindig ang kanyang balahibo. Kung dati, ipagpipilitan niya ang kanyang punto, ngayon ay ngumiti siya ng matamis. "Ay oo nga po ma, ang galing niyo talaga. Hindi ko po naisip yan," sagot ni Isabela na may paghanga sa boses. "Sige po, ipaghahanda ko po kayo ngayong hapunan." Natuwa si Doña Aurora. "Abay dapat lang. Matuto kang magtipid, Isabela. Hindi pwedeng gastador ka lang palagi. Kung hindi ka matututo sa akin, sino pa?" Isabela ay ngumiti muli, ngunit ang nangiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa loob ng kanyang isip, bawat salita ni Doña Aurora ay parang lason na unti-unting kumakalat sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. Gabi na. Inihain ni Isabela ang adobo na nirecook niya. Ang bahagyang amoy asim ay nawala matapos itong pakuluan ng matagal. Si Marco ay abala sa kanyang cellphone, hindi man lang napansin ang kakaibang lasa. Si Doña Aurora naman ay sarap na sarap sa pagkain. "Ang sarap talaga ng luto mo, Isabela. Mukhang natututo ka na sa akin," puri ni Doña Aurora habang kumakain ng walang pag-aalinlangan. "Masaya po akong nagustuhan niyo, ma," sagot ni Isabela na may lihim na kasiyahan sa bawat subo ng matanda. Nagsimulang kumalat ang plano ni Isabela ng tahimik, parang isang mikrobyo na hindi nakikita. Araw-araw, sinunod niya ang bawat utos ni Doña Aurora tungkol sa pagtitipid. Hindi na siya nagtatapon ng mga pagkaing luma, kundi ni-repurpose niya ang mga ito. Ang mga gulay na malapit ng masira ay ginagawa niyang soup. Ang mga prutas na may mantsa ay ginagawa niyang shake. Ang mga karne na nag-iba na ang kulay ay niluluto niya ng matagal hanggang sa mawala ang bahid ng pagkasira. Madalas, maririnig niya si Doña Aurora na pumupuri sa kanya. "Ang galing mo talaga, Isabela. Hindi ka na aksaya." Ngunit ang papuring iyon ay lason sa pandinig ni Isabela. Alam niyang bawat puri ay isang hakbang papalapit sa pagbagsak ng matanda. Isang umaga, habang naglilinis ng kusina, nakita ni Isabela ang isang maliit na bukol sa leeg ni Doña Aurora. Medyo namamaga ito at may bahagyang pamumula. Hindi niya pinansin, ngunit lihim siyang nagtala sa kanyang isip. "Isabela, masakit ang tiyan ko. Pakuha mo nga ako ng gamot," sabi ni Doña Aurora habang nakahawak sa kanyang tiyan. Kinuha ni Isabela ang gamot sa pananakit ng tiyan, ngunit bago niya ibigay, lihim niyang kinuhanan ng litrato ang gamot. Mayroon siyang ibang plano. "Ma, baka naman po stress lang yan. Alam niyo na, sa dami ng iniisip niyo," sabi ni Isabela na may malambing na boses. "Tama ka. Kaya dapat itong si Marco, bilisan na ang pagkuha sa mga ari-arian mo para wala na tayong problema," sabi ni Doña Aurora. Ngumiti si Isabela. "Sige po, ma. Ako na po ang bahala sa lahat." Kinagabihan, habang naghahanda ng hapunan, may narinig siyang boses sa kanyang likuran. Si Marco. "Isabela, sigurado ka bang okay ka lang?" tanong ni Marco na may pagdududa sa kanyang boses. Nagulat si Isabela. "Oo naman, Marco. Bakit mo naman naitanong?" "Ewan ko. Parang bigla kang naging masunurin sa lahat. Hindi ako sanay," sabi ni Marco habang tinititigan siya. "Pero salamat sa pagkain. Medyo masakit na rin ang tiyan ko lately. Baka nga stress lang." Ngumiti si Isabela.
Kaya nga Marco, kailangan nating kumain ng maayos. Ang mga luto ko, paniguradong magpapagaling sa inyo. Sumubo si Marco ng pagkain. Hindi niya alam na ang bawat subo niya ay nagdadala sa kanya papalapit sa kanyang katapusan. Sa bawat subo, naramdaman ni Isabela ang tagumpay. Ang araw ay lumipas at ang mga simptomas ay unti-unting lumabas. Si Doña Aurora ay madalas nang magreklamo ng pananakit ng tiyan at pagduduwal. Si Marco naman ay madalas nang nahihilo at nanghihina. Marco, dalhin mo nga ako sa doktor. Masakit talaga ang tiyan ko. Reklamo ni Doña Aurora isang araw. Ako rin ma. Nahihilo ako. Parang lagnat, sabi ni Marco na mukhang maputla. Ngumiti si Isabela. Hindi na siya ang dating Isabela. Ngayon, isa na siyang manlalaro. Isang manlalaro na nakikita ang dulo ng bawat galaw. Sige po, ipagpapareserba ko kayo, sabi ni Isabela na may bahid ng panunuya sa kanyang boses. Ang gabi ay lumipas ng may kapayapaan para kay Isabela, ngunit para sa kanyang mga kalaban, ito ay simula pa lang ng kanilang impyerno. Pagkasyang gabi, nang makauwi sina Marco at Doña Aurora mula sa doktor, mukha silang balisa. Ano po ang sabi ng doktor? Tanong ni Isabela na may kunwari ay pag-aalala. Wala naman daw. Sagot ni Marco na may pagdududa. May nakita lang daw na kakaibang bakterya pero wala naman daw problema. Napangiti si Isabela. Alam niyang nagsisimula na ang lahat. Ang listeria ay gumagapang na sa kanilang katawan. Buti naman po kung ganon, sabi ni Isabela. Ayan po ang paborito niyong sinigang. Niluto ko para makabawi kayo. Nagkatinginan sina Marco at Doña Aurora. Walang pag-aalinlangan, sumubo sila ng sinigang. Ngunit ang sinigang na yon ay naglalaman ng mas marami pang bakterya. Ang dilim ng gabi ay bumalot sa bahay. Sa kanyang silid, kinuha ni Isabela ang kanyang cellphone at nag-scroll sa internet. Listeria monocytogenes, isang bakterya na matatagpuan sa mga hindi nalutong pagkain at mga expired na pagkain. Ang mga sintomas nito ay pananakit ng tiyan, lagnat at pagkahilo. Sa matinding kaso, maaari itong magdulot ng septicemia at meningitis. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Gusto niyo ng pagtitipid? Gusto niyo ng libreng pagkain? Bulong ni Isabela. Pagbibigyan ko kayo hanggang sa huling hininga niyo. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Isabela! Boses ni Marco. Napatayo si Isabela. Hindi niya inasahan ang pagpasok nito. Bakit Marco? Tanong niya. May nakita akong kakaiba sa lumang drawer mo. Ang kanyang puso ay kumalabog. Ano ang nakita nito? Biglang napakunot ang noo ni Marco. Hawak niya ang isang lumang sobre na may sulat kamay ng ina ni Isabela. Ano to Isabela? Bakit may mga sulat ka pa ng nanay mo? Nakahinga ng maluwag si Isabela. Akala niya ay ang black box transcript na. Ngunit, ang sobre ay isa ring mabisang sandata. Mga lumang sulat lang yan, Marco. Hindi ko lang matapon. Sagot ni Isabela. Pilit na pinapanatiling normal ang kanyang boses. Tsaka, personal ko yan. Itinapon ni Marco ang sobre sa kama. Huwag kang masyadong sentimental, Isabela. Patay na ang mga magulang mo. Hindi mo na kailangang balikan pa ang nakaraan. Tiningnan siya ni Isabela ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay puno ng pait. Paano mo naman nasabi yan, Marco? Hindi mo naman siguro naiintindihan ang sakit ng mawalan ng magulang. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Marco. May bahid ng pagkabigla sa kanyang mukha, ngunit agad din itong nawala. Basta, wag mo na lang akong problemahin sa mga ganyang bagay. Masakit ang ulo ko. Matutulog na ako. Tinalikuran siya ni Marco at humiga sa kama. Ngunit alam ni Isabela na ang mga salita niya ay tumagos sa balat nito. Alam niyang may tinatago si Marco. Mahimbing na pagtulog, Marco. Bulong ni Isabela na may ngiti sa labi. Kinabukasan, maagang umalis si Marco.
May business meeting daw ito sa Tagaytay. Ngunit alam ni Isabela na hindi iyon ang totoo. Alam niyang may ibang babae ito. Nagbihis si Marco ng kanyang pinakamagandang polo, nag-spray ng mamahaling pabango, at nagpaalam ng mabilisan. Isabela, aalis na ako. Huwag mo na akong hintayin, sabi ni Marco, habang nagmamadali. Sige Marco, mag-ingat ka, sagot ni Isabela. Sa loob-loob niya gusto niyang sabihin, sana hindi ka na makabalik. Pagkaalis ni Marco, agad na kinuha ni Isabela ang kanyang cellphone. Mayroon siyang isang secret app na ininstall niya sa phone ni Marco. Ito ay isang GPS tracker. Nakita niya ang lokasyon ni Marco. Hindi ito patungo sa Tagaytay. Ito ay patungo sa isang hotel sa Makati. Ang hotel na iyon ay ang madalas puntahan ni Marco kasama ang kanyang kabit. Isabela ay nagbuntong hininga. Hindi na siya nasasaktan. Wala na siyang pakialam. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding galit at kagustuhang maghiganti. Sige Marco, masiyahan ka muna sa huling sandali mo, bulong ni Isabela. Habang abala si Marco sa kanyang kabit, si Isabela naman ay abala sa pagpaplano ng kanyang susunod na hakbang. Nakita niya sa newsfeed ng kanyang cellphone ang isang report tungkol sa pagtaas ng kaso ng food poisoning sa Maynila. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niyang malapit na ang katapusan ng laro. Kinuha niya ang kanyang laptop at nagsimulang mag-research. Nalaman niya na ang listeria ay mas mapanganib sa mga matatanda at sa mga taong may mahinang resistensya. Tulad ni Doña Aurora at tulad ni Marco na mukhang unti-unti nang humihina. Marco, ma, bulong ni Isabela habang nagtatype sa keyboard. Hindi ko kayo direktang papatayin. Kayo mismo ang papatay sa sarili niyo. Kinagabihan, pagka-uwi ni Marco, mukha itong pagod at balisa. Maputla ang kanyang muka at madalas itong humihinga ng malalim. Marco, mukha kang pagod. May nangyari ba? Tanong ni Isabela na may kunwari ay pag-aalala. Wala naman. Medyo masama lang ang pakiramdam ko. Sagot ni Marco habang hawak ang kanyang tiyan. Masakit din ang ulo ko. Parang nilalagnat ako. Ngumiti si Isabela. Baka stress lang yan, Marco. Kailangan mong magpahinga. Oo nga. Pero may kailangan ka ring pirmahan, sabi ni Marco, habang inilalabas ang isang folder mula sa kanyang briefcase. Ito ang mga huling papeles ng ari-arian mo. Para sa insurance purposes lang yan. Tiningnan ni Isabela ang mga papeles. Alam niyang ito na ang huling hininga ng kanyang mga ari-arian. Ngunit hindi na niya kailangan ang mga ito. Ang kailangan niya ay ang paghihiganti. Kinuha niya ang ballpen at walang pag-aalinlangan na pinirmahan ang mga papeles. Salamat, Isabela. Ang bait mo talaga, sabi ni Marco na may ngiti sa labi. Ngunit ang nangiting iyon ay puno ng panlilinlang. Ngumiti rin si Isabela. Isang nangiting mas matamis pa sa ngiti ni Marco, ngunit puno ng lason. Para sa iyo, Marco, lahat ng ito. Habang natutulog si Marco, tahimik na bumangon si Isabela. Lumabas siya sa kanyang silid at nagtungo sa study room ni Marco. Alam niyang doon niya tinatago ang black box transcript. Dahan-dahan niyang binuksan ang cabinet. Hinanap niya ang folder na may label na black box. Naroon nga ito. Kinuha niya ang folder at dinala sa kanyang silid. Binasa niya ang bawat linya. Ang bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang pagtawa ni Marco habang kinukwento ang pagpatay sa kanyang mga magulang. Ang paghanga ni Doña Aurora sa plano nito, ngunit hindi na siya umiyak. Ngayon, ang mga luha ay pinalitan ng nag-aalab na galit at determinasyon. Nag-umpisa siyang kopyahin ang bawat pahina ng transcript gamit ang kanyang cellphone. Nilagyan niya rin ng watermark ang bawat pahina para hindi ito madali kopyahin o gawing peke. Ito ang kanyang trump card. Pagkatapos niyang kopyahin ang lahat, ibinalik niya ang folder sa cabinet ni Marco. Eksaktong gaya ng kung paano niya ito nakita.
Bumalik siya sa kanyang silid at humiga sa tabi ni Marco. Ang kanyang puso ay kumalabog, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Matulog ka ng mahimbing, Marco, bulong ni Isabela, dahil ang mga susunod na araw mo ay magiging bangungot. Sa isang iglap, naramdaman niya ang isang matinding pagkahilo, hindi kay Marco kundi sa kanya. Bakit? Bakit ako nahihilo? Bulong ni Isabela sa sarili. Hindi kaya nadamay din ako sa lason? Ang kanyang paningin ay lumabo. Naramdaman niya ang matinding pagod. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi siya pwedeng mamatay. Hindi pa. Pinilit niyang imulat ang kanyang mga mata, ngunit ang kadiliman ay lumalamon na sa kanya. Nagising si Isabela na masama ang pakiramdam. Masakit ang kanyang ulo at nanlalambot ang buong katawan. Agad niyang naalala ang nangyari kagabi, ang biglaang pagkahilo at pagbagsak ng kanyang paningin. Hindi maari, bulong niya sa sarili. Hindi ako pwedeng madamay. Bumangon siya at dumiretso sa banyo. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Maputla siya at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Kinapa niya ang kanyang noo, mainit. Lagnat? Tanong niya. Hindi kaya. Nahawaan ako ng listerya? Biglang bumalik ang takot sa kanyang puso. Ang planong ipinatupad niya ay nakasalalay sa pagiging ligtas niya. Kung madadamay siya, paano niya matutupad ang kanyang paghihiganti? Nang bumaba siya sa kusina, nakita niya si Doña Aurora na nakahiga sa sofa, hawak ang tiyan. Mukha itong masama ang pakiramdam. Si Marco naman ay nakaupo sa hapagkainan, nakahawak sa kanyang ulo at tila walang ganang kumain ng almusal. Ma, okay lang po kayo? Tanong ni Isabela na may kunwari ay pag-aalala. Hindi. Ang sakit ng tiyan ko, Isabela. At ang ulo ko parang binibiyak. Reklamo ni Doña Aurora. At ikaw, Marco, mukha kang zombie. Ako rin, ma. Nahihilo ako at masakit ang buong katawan ko, sabi ni Marco habang dahan-dahang sumusubo ng kanin. Tiningnan ni Isabela ang kanilang mga mukha. Mukha silang parehong may sakit. Sa isang banda, nakaramdam siya ng matinding kasiyahan. Ang kanyang plano ay gumagana. Ngunit sa kabilang banda, naramdaman niya ang kaba. Paano kung pati siya ay madamay? Baka po kailangan niyo nang magpatingin sa doktor, ma, sabi ni Isabela. Baka po may kung anong virus. Aksaya lang yan sa pera, Isabela. May mga gamot pa naman ako dito sa bahay, sabi ni Doña Aurora na parang ayaw pa ring gumastos. Ngumiti si Isabela. Alam niyang ito ang kanyang pagkakataon. Sige po, ma. Kukunin ko po ang gamot niyo, sabi ni Isabela. Umakyat siya sa silid ni Doña Aurora at kinuha ang kanyang mga gamot. Nakita niya ang isang strip ng antibiotic sa loob ng cabinet. Kung ibibigay niya ito kay Doña Aurora, baka gumaling ito. Ngunit kung hindi, mas lalala ang kanyang sakit. Sa isang iglap, nakaramdam si Isabela ng matinding tukso. Maaari niyang tapusin ang lahat sa isang iglap. Maaari niyang hayaan silang mamatay ng dahan-dahan, ngunit may isang bahagi sa kanya na nag-aalangan. Hindi siya pwedeng maging katulad nila. Hindi siya pwedeng maging mamamatay tao. Dinala niya ang mga gamot sa ibaba. Ma, ito po ang mga gamot niyo, pero baka po kailangan niyo pa rin magpatingin sa doktor. Ininom ni Doña Aurora ang gamot. Mas mabuti na ito. Makakatipid pa tayo. Habang abala sina Doña Aurora at Marco sa kanilang mga sakit, si Isabela naman ay tahimik na nagpaplano. Alam niyang kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili. Nagsimula siyang bumili ng sarili niyang pagkain. Hindi na siya kumakain ng mga tira-tira. Hindi na siya kumakain ng mga pagkaing niluluto niya para kina Doña Aurora at Marco. Araw-araw, sinigurado niyang mayroon siyang bitamina at supplements na iniinom. Kailangan niyang maging malakas para matapos ang kanyang plano. Isang gabi, habang kumakain si Doña Aurora ng nilagang baka na hinaluan ni Isabela ng ilang luma
at di sariwang gulay, bigla itong nabulunan. "Oh, Isabela, parang may sumasakal sa akin," reklamo ni Doña Aurora habang inubo. Agad na lumapit si Isabela at binigyan siya ng tubig. Ngunit sa loob ng kanyang isip, nakaramdam siya ng kasiyahan. Ang lason ay kumakalat na. "Makailangan na po talaga nating magpatingin sa doktor," sabi ni Isabela na may pag-aalala sa boses. "Huwag na, magastos, bukas na lang," sagot ni Doña Aurora na parang ayaw pa ring gumastos. Ngumiti si Isabela. "Sige po ma, pero kung lumala po, sasamahan ko po kayo." Kinagabihan, habang natutulog si Marco, tahimik na bumangon si Isabela. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng numero. "Hello, Dr. Garcia? Kumusta po kayo?" Boses ni Isabela. "May gusto po sana akong itanong sa inyo. Si Dr. Garcia ay matagal ng kaibigan ng kanyang pamilya. Alam niyang mapagkakatiwalaan niya ito." "Dr. Garcia, posible po bang ang isang tao ay makakuha ng listeria mula sa mga pagkain na matagal nang nasa refrigerator?" Tanong ni Isabela. "Oo, Isabela, posibleng-posible, lalo na kung ang pagkain ay hindi naluto ng maayos o matagal nang nakatago. Bakit mo na itanong?" Sagot ni Dr. Garcia. "Wala lang po, Doc. Narinig ko lang po sa balita." "Salamat po sa impormasyon," sabi ni Isabela. Pagkatapos ng tawag, napabuntong hininga si Isabela. Ang kanyang plano ay perpekto. Hindi siya direktang papatay, kundi sila mismo ang papatay sa kanilang sarili. Ang tanging problema niya ngayon ay ang kanyang sariling kalusugan. Kailangan niyang maging malakas. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, narinig niya ang isang sigaw mula sa silid ni Doña Aurora. "Isabela, Marco, tulungan niyo ako." Agad na tumakbo si Isabela sa silid ni Doña Aurora. Nakita niya itong nakahiga sa sahig, namimilipit sa sakit. "Ma, ano pong nangyari?" tanong ni Isabela. "Ang tiyan ko, sobrang sakit," reklamo ni Doña Aurora. "Parang may punyal na tumutusok." Lumapit si Marco at nakita rin ang sitwasyon ng kanyang ina. "Ma, anong nangyayari sa'yo? Dalhin niyo ako sa ospital. Ngayon na!" Sigaw ni Doña Aurora. Ngumiti si Isabela. Ito na ang simula ng katapusan. Nang akmang tutulungan ni Marco ang kanyang ina, bigla itong napakapit sa ulo. "Ug, ang sakit ng ulo ko, ma," bulong ni Marco. Tuluyang bumagsak si Marco sa sahig, kasama ng kanyang ina. Pareho silang namimilipit sa sakit. Nakatingin lang si Isabela sa kanilang dalawa. Walang awa, walang emosyon. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matamis na tagumpay. "Hindi ko kayo kailangan tulungan," bulong niya. "Kayo ang pumatay sa aking mga magulang. Ngayon, kayo naman ang magbabayad." Habang nakahiga ang dalawa sa sahig at namimilipit, kinuha ni Isabela ang cellphone ni Papa ni Marco. Doon niya nakita ang isang folder na may nakasulat na black box. Ngunit sa loob nito, meron pang isang file. Isang audio recording. Binuksan niya ang audio. Narinig niya ang boses ni Marco, tumatawa, habang kinukwento ang pagpatay sa kanyang mga magulang. Narinig niya ang boses ni Doña Aurora, pumupuri sa kanyang anak. Ngunit may iba pa siyang narinig. Isang boses ng babae, tumatawa, kasama nila. At ang boses na yon ay boses niya. Nanlamig ang buong katawan ni Isabela. Hindi niya maintindihan ang narinig. Ang boses niya? Paano? Pinakinggan niyang muli ang audio recording. Maliwanag. Ang kanyang boses, tumatawa kasama nina Marco at Doña Aurora bago magsimula ang pag-uusap tungkol sa aksidente. Hindi ito pwedeng mangyari. Wala siya doon. Hindi totoo yan," bulong ni Isabela habang nanginginig ang mga kamay. Nagpanik siya. Sino ang naglagay ng boses niya doon? At bakit? Para idiin siya? Nagsimula siyang mag-isip. Bawat detalye. Ang pagkakita niya sa black box transcript,
sa cabinet ni Marco. Ang pagkalat ng listerya sa bahay, ang kanyang planong maghiganti. Lahat ng ito ay masyadong perpekto, masyadong planado. Biglang may pumasok sa isip niya. Ang singsing ng kanyang ina. Ang sinabi ni Marco, "Saan mo nakuha yung singsing na yan?" Ang mga salitang yon ay bumalik sa kanyang isip. Ang pagdududa sa mga mata ni Mark. Napatingin siya kina Marco at Doña Aurora na nakahiga pa rin sa sahig, namimilipit. Ngunit ngayon, may iba na siyang nakikita. Isang matinding takot ang bumalot sa kanya. Hindi ito ang plano niya. Hindi ito ang gusto niya. Pinilit niyang kalmahin ang sarili. Kailangan niyang mag-isip ng matino. Sino ang nasa likod nito? Isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Ang pangalan ng kanyang kaibigan. Si Clara. Si Clara ang nagbigay sa kanya ng secret app na ininstall niya sa phone ni Marco. Si Clara ang madalas niyang kausap sa tuwing nagpaplano siya ng paghihiganti. At si Clara ang nagsabi sa kanya na mag-ingat sa bawat hakbang niya. "Clara!" bulong ni Isabela. "Hindi kaya." Maya-maya, dumating ang mga ambulansya. Agad na dinala sina Marco at Doña Aurora sa ospital. Sumama si Isabela, ngunit ang kanyang isip ay abala sa ibang bagay. Habang nasa ospital, tinawagan niya si Clara. "Hello, Clara." Boses ni Isabela, puno ng kaba. "Isabela, kumusta ka? Narinig ko ang nangyari kina Marco at Doña Aurora." Sagot ni Clara na may pag-aalala sa boses. "Clara, kailangan nating mag-usap," sabi ni Isabela. Ngayon na. Nagkita sila sa isang coffee shop malapit sa ospital. Si Clara ay nakasuot ng simpleng damit, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng tensyon. "Ano bang nangyari, Isabela? Bakit ka ganyan?" tanong ni Clara. "Clara, may narinig ako sa cellphone ni Marco," sabi ni Isabela. "Isang audio recording at naroon ang boses ko." Nanlaki ang mga mata ni Clara. "Boses mo? Paano?" "Hindi ko alam, pero naroon. At sa recording na yon, parang kasama ako sa plano nila Marco na patayin ang mga magulang ko," sabi ni Isabela. "Clara, hindi mo naman siguro ako ipapahamak, di ba?" Biglang nagbago ang ekspresyon ni Clara. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Ganyan ka na ba kabilis makalimot, Isabela?" tanong ni Clara. "Sino ba ang nagpayo sa'yo na mag-install ng tracker sa cellphone ni Marco? Sino ba ang nagturo sa'yo kung paano gumamit ng listeria?" Namilog ang mga mata ni Isabela. "Clara, ikaw?" Tumawa si Clara, isang tawa na puno ng panunuya. "Akala mo ba talaga, Isabela, na hahayaan kitang mag-isa sa paghihiganti mo? Hindi ko makakalimutan ang ginawa ni Marco sa akin." Nanginig ang buong katawan ni Isabela. Anong ginawa sa'yo ni Marco?" "Si Marco ang dahilan kung bakit nawalan ako ng trabaho. Si Marco ang dahilan kung bakit nawala ang lahat sa akin," sagot ni Clara, puno ng galit sa kanyang boses. "Ang kumpanya ko, kinuha niya sa akin. Ang akala ko, kaibigan ko siya." Si Clara ay dating kasosyo ni Marco sa negosyo. Ngunit niloko siya nito at kinuha ang lahat ng kanyang pinaghirapan. "Kaya nang lumapit ka sa akin at nagkwento tungkol sa iyong paghihiganti, nakita ko ang pagkakataon," sabi ni Clara. "Hindi lang ikaw ang naghihiganti, Isabela. Tayong dalawa." "Pero bakit may boses ko sa recording?" tanong ni Isabela. Ngumiti si Clara. "Simple lang. Gumamit ako ng AI voice generator para kung sakaling may mangyari sa kanila, magdududa ang lahat. At baka ikaw pa ang mapagbintangan." Naramdaman ni Isabela ang matinding pagkabigo. Ginagamit lang siya ni Clara, isang chess piece sa laro nito. "Clara, hindi ito ang gusto ko," sabi ni Isabela. "Ayoko nang patayin sila." "Huli na, Isabela," sabi ni Clara. "Nasa loob na sila ng ospital at ang ebidensya na meron ako laban sa'yo, sapat na para makulong ka."
Naglabas si Clara ng isang USB drive. Narito ang lahat. Ang boses mo, ang mga texts mo, ang mga conversations natin, lahat ng plano mo. Ang puso ni Isabela ay kumalabog. Nagkamali siya ng pinagkatiwalaan. Ginawa niya ang kanyang sarili na isang target. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Isabela habang nanginginig ang kanyang boses. Simple lang, sabi ni Clara. Manahimik ka. Hayaan mo akong tapusin ang laro. At kapag tapos na ang lahat, makakalaya ka. Walang hahabol sa'yo. Paano kung hindi ako pumayag? Tanong ni Isabela. Ngumiti si Clara, isang nangiting puno ng babala. Kung hindi ka pumayag, Isabela, sisiguraduhin kong ikaw ang magbabayad sa lahat ng kasalanan ni Marco at sa kamatayan ng mga magulang mo. Walang nagawa si Isabela kundi ang tumahimik. Naramdaman niya ang matinding pagkabihag. Nakulong siya sa kanyang sariling plano. Bumalik siya sa ospital. Si Marco at Doña Aurora ay nasa kritikal na kondisyon. Ang kanilang mga katawan ay unti-unting sumusuko sa lason. Isabela, ang mama, bulong ni Marco, na tila nahihirapan sa paghinga. Nahihilo ako. Ang sakit ng ulo ko. Ngumiti si Isabela. Ngayon, ang ngiting iyon ay puno ng pait. Hindi na niya kontrolado ang laro. Kailangan mo nang magpahinga, Marco, bulong ni Isabela. Mahabang gabi pa ito para sa'yo. Habang nakahiga si Marco sa kanyang kama, biglang may narinig si Isabela sa kanyang likuran. Isabela, anong ginawa mo? Lumingon si Isabela. Ang kanyang mata ay nanlaki sa gulat. Nakatayo sa pintuan si Doña Aurora. Maputla ang muka at nanghihina, ngunit ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sa kabila ng kanyang kondisyon, tila may kakaibang lakas siyang humarap kay Isabela. Isabela, anong ginawa mo sa amin? Tanong ni Doña Aurora, halos pabulong ngunit may matinding diin. Nanigas si Isabela. Hindi niya inasahan na magigising ang matanda. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong. Ang plano niya, ang laro niya ay nagulo na. Ma, wala po akong ginawa, sagot ni Isabela. Pilit na pinapanatili ang kanyang composure. Huwag kang magsinungaling sa akin, Isabela. Sigaw ni Doña Aurora na tila may pinanggagalingang lakas mula sa kanyang galit. Alam kong ikaw ang may gawa nito. Simula nang magsimula kang maging masunurin, simula nang maging mabait ka, alam kong may masama kang balak. Lumapit si Doña Aurora. Bawat hakbang ay tila pinipilit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang hininga ay mababaw. Inilason mo kami, hindi ba? Tanong ni Doña Aurora habang tinititigan si Isabela ng diretso sa mata. Para sa mga magulang mo, para sa pera. Umiling si Isabela. Hindi po. Hindi ko po magagawa yan. Huwag kang magmalinis, Isabela. Hindi mo kami maloloko. Sabi ni Doña Aurora na tila nawawala na sa sarili. Akala mo ba, hindi ko alam ang mga pinaggagawa mo? Ang pag-iwan mo ng mga pagkaing panis. Ang pagpapakain mo sa amin ng mga luma at sira. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Paano nalaman ni Doña Aurora? Aalam niyo po? Tanong ni Isabela. Ngumiti si Doña Aurora, isang nangiting puno ng pait at panunuya. Sa tagal ko nang nabubuhay, Isabela, alam ko ang bawat galaw ng mga gustong manloko sa akin. Ang pagiging kuripot ko, iyon ang nagligtas sa akin sa maraming pagkakataon. Pero paano po, Isa? Tanong ni Isabela. Noong una, nagduda ako. Kaya palagi kong iniuutos na ikaw ang magluto at mag-imbak ng mga pagkain. Gusto kong makita kung gaano kakahanda na saktan kami. Paliwanag ni Doña Aurora. At nang magsimula kang maging iba, nang maging masyado kang mabait, doon ko nalaman na may masama kang balak. Nagsimulang gumuho ang mundo ni Isabela. Ang kanyang plano na inakala niyang perpekto ay nabunyag na. Ginawa niya ang kanyang sarili na isang halimaw
sa harap ng kanyang kalaban. Ngunit hindi ko inaasahan na gagawin mo ito sa amin, sa mga taong nagpakain sa'yo, nagpatira sa'yo, sabi ni Doña Aurora habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Napakasama mong babae. Nagpanik si Isabela. Kailangan niyang lumaban. Kailangan niyang ipagtanggol ang sarili. Kayo ang nagsimula nito, Ma. Sigaw ni Isabela na puno ng galit. Kayo ang pumatay sa aking mga magulang. Kayo ang kumuha ng lahat sa akin. Nabalik ang lahat ng galit at sakit na matagal niyang kinimkim. Ang lahat ng pagdurusa na dinanas niya sa kamay ng mga ito. Marco ang may gawa niyan. Hindi ako. Sigaw ni Doña Aurora. Wala akong alam sa plano. Huwag kang magsinungaling, Ma. Sigaw ni Isabela. Narinig ko kayo. Kayo mismo ang pumuri sa kanya sa plano niya. Hindi totoo yan, sigaw ni Doña Aurora. Inosente ako. Nadamay lang ako sa kasamaan ng anak ko. Biglang umubo si Doña Aurora. Ang kanyang muka ay naging asul. Nagsimula siya ng mahirapan sa paghinga. Ma! Sigaw ni Marco, na nagising sa kaguluhan. Lumapit si Marco sa kanyang ina. Ngunit huli na ang lahat. Ang katawan ni Doña Aurora ay nangihina na. Ang kanyang huling hininga ay unti-unting lumabas. Namatay si Doña Aurora sa harap ng kanyang anak at manugang. Ang kanyang mga mata ay nakadilat, nakatingin, nang diretso kay Isabela, puno ng galit at paghihiganti. Napahinto si Isabela. Ang kanyang puso ay kumalabog. Hindi niya inasahan na ganito ang mangyayari. Ang kanyang plano ay hindi para sa kanyang kamatayan. Ma! Sigaw ni Marco, na umiiyak habang yakap ang kanyang ina. Ma! Huwag mo akong iwan. Ngunit huli na ang lahat. Si Doña Aurora ay patay na. Napatingin si Marco kay Isabela. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit at puot. Ikaw! Ikaw ang pumatay sa mama ko! Sigaw ni Marco habang tumayo at lumapit kay Isabela. Magbabayad ka, Isabela! Magbabayad ka sa ginawa mo sa mama ko! Naramdaman ni Isabela ang matinding takot. Nagkamali siya. Ang paghihiganti niya ay naging isang bangungot. Ngunit bago pa siya makakilos, biglang bumagsak si Marco. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang kanyang hininga ay mababaw. Marco! Sigaw ni Isabela. Ngunit wala ng oras. Ang lason ay kumalat na sa buong katawan ni Marco. Huli na ang lahat, Marco. Bulong ni Isabela. Matutulog ka na. Namatay si Marco sa harap ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nakadilat din, nakatingin ng diretso sa kanya, puno ng pagkabigo at pagtataksil. Naiwan si Isabela na mag-isa sa silid kasama ang dalawang bangkay. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon, tagumpay, takot, pagsisisi. Ang kanyang plano ay natapos na, ngunit hindi ito ang gusto niyang mangyari. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Si Clara. Isabela, tapos na ba ang lahat? Tanong ni Clara na may pananabik sa boses. Oo, Clara. Tapos na ang lahat. Sagot ni Isabela na may malamig na boses. Namatay na sila. Magaling. Ngayon, pwede na tayong magdiwang, sabi ni Clara. Pero may kailangan pa tayong gawin. Ano pa? Tanong ni Isabela. Kailangan nating ipaalam sa mga awtoridad, sabi ni Clara. Ngunit kailangan mong maging maingat. Ang ebidensya na mayroon ako laban sa'yo, kailangan nating gamitin iyon. Naramdaman ni Isabela ang matinding pagkadismaya. Alam niyang hindi pa tapos ang laro. Nakakulong pa rin siya. Ano ang plano mo? Tanong ni Isabela. Simple lang, sagot ni Clara. Kailangan mong magpanggap na ikaw ang biktima at ako ang iyong tagapagligtas. Nanginginig ang buong katawan ni Isabela. Hindi ko kaya yan, Clara, sabi ni Isabela. Hindi ko kaya magpanggap. Kailangan mong gawin, Isabela, sabi ni Clara. Para sa kalayaan mo at para sa hustisya para sa mga magulang mo.
Sa labas ng ospital, narinig niya ang sirena ng pulis. Alam niyang papalapit na ang mga ito. Clara, anong gagawin ko? Tanong ni Isabela. Manahimik ka lang. Hayaan mo akong magsalita, sabi ni Clara. At sisiguraduhin kong lalabas ka na malinis. Isang busina ng sasakyan ang umalingaw-ngaw sa labas. Nasa loob si Isabela ng isang interrogation room. Malamig ang hangin at ang ilaw ay napakaliwanag, sumasalamin sa kawalan ng pag-asa sa kanyang mukha. Sa tapat niya ay isang pulis, abala sa pagsusulat sa kanyang notepads. Mrs. Dela Cruz, pakiulit po ang nangyari kagabi. Sabi ng investigador na may seryosong mukha. Mababaw ang hininga ni Isabela. Ang kanyang puso ay kumalabog. Sinusubukan niyang ipaalala ang mga instructions ni Clara. Magpanggap na biktima. Nagising po ako sa sigaw ni Doña Aurora. Panimula ni Isabela. Pilit na pinipigilan ang kanyang panginginig. Nakita ko po siya na nakahiga sa sahig, namimilipit sa sakit. Tapos po, nagising din si Marco. Akala ko po, tutulungan niya ang mama niya, pero bigla rin po siyang bumagsak. At ano po ang ginawa niyo? Tanong ng investigador. Nagpanik po ako. Sinubukan ko po silang tulungan, pero huli na po ang lahat. Sagot ni Isabela, pilit na pinipigilan ang luha. Wala po akong nagawa. May hinala po ba kayo kung bakit nangyari ito? Tanong ng investigador, habang tinititigan si Isabela ng diretso sa mata. Sa sandaling iyon, pumasok si Clara sa silid. Ang kanyang mukha ay seryoso at may dalang mga dokumento. Ikinagagalak kong makilala kayo, detective, sabi ni Clara habang iniabot ang kanyang kamay. Ako po ang abogado ni Mrs. Dela Cruz, si Attorney Clara Santos. Nagulat ang investigador, ngunit kinamayan pa rin si Clara. May mga ebidensya po ako rito na magpapatunay na si Mrs. Dela Cruz ay biktima lamang sa sitwasyong ito, sabi ni Clara. Habang inilalabas ang USB drive, inilagay ni Clara ang USB drive sa laptop ng investigador. Nakita ni Isabela ang mga file, ang audio recording, ang mga messages, ang lahat ng ebidensya na magpapabigat sa kanya. Ngunit ang ginawa ni Clara ay hindi inaasahan ni Isabela. Binuksan ni Clara ang isang file. Ito ay isang video recording. Sa video na yon, nakita ang isang babae na kamukha ni Isabela, ngunit may bahagyang pagbabago sa mukha na tahimik na naglalagay ng lason sa pagkain. Ito po ang CCTV footage mula sa kusina, detective. Paliwanag ni Clara. Nakita niyo po? Hindi po si Mrs. Dela Cruz ang gumawa niyan. Ito po ay isang impostor. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Ano ang ginagawa ni Clara? Isabela, naaalala mo ba ang kambal mo? Tanong ni Clara habang nakatingin ng diretso kay Isabela. Nagsimulang gumuho ang lahat sa paligid ni Isabela. Kambal? Wala siyang kambal. Wala po akong kambal, sagot ni Isabela, puno ng pagkalito. Ngumiti si Clara. Hindi mo lang siya naaalala, Isabela. Noong bata ka pa, nagkaroon kayo ng matinding aksidente na wala ang alaala mo sa iyong kambal. Akala ng lahat, patay na siya. Ngunit nabuhay siya. At ngayon, naghihiganti siya. Isang matinding suntok ang naramdaman ni Isabela. Ito ang twist na hindi niya inasahan. Ang lahat ng nangyari, ang lahat ng plano, ay may iba pa palang nasa likod. Ang kambal niyo po ay si Andrea, sabi ni Clara. Si Andrea ang dating kasosyo ni Marco. Niloko siya ni Marco at kinuha ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Kaya nang malaman niya ang nangyari sa mga magulang niyo, nagpasya siyang maghiganti. Ang mga salita ni Clara ay parang musika sa tenga ng investigador. Isang kompletong kwento, isang biktima, isang impostor, isang paghihiganti. So ibig sabihin po, ginamit lang ng kambal niya si Mrs. Dela Cruz para makapasok sa bahay? Tanong ng investigador. Tama po, sagot ni Clara. At sa huli, nagpasya si Andrea na tapusin ang lahat. Ngunit,
Hindi niya inasahan na madadamay si Mrs. De la Cruz. Ngunit sa kanyang isip, alam ni Isabela ang totoo. Si Clara ay hindi si Clara. Si Clara ay si Andra, ang kanyang kambal na nawawala. Ang lahat ng pinagplanuhan ni Isabela, ang lahat ng paghihiganti niya, ay nagsimula lang sa isang manipis na linya ng katotohanan. Ang lahat ng ito ay ginawa niya kasama ang kanyang sariling kambal. Pero nasaan po ang kambal niya ngayon? Tanong ng investigador. Tumakas po siya, detective. Sagot ni Clara na may malungkot na ekspresyon. Pagkatapos niyang gawin ang kanyang paghihiganti, nawala na siya. Wala na siyang bakas. Pinanood ni Isabela ang pagganap ni Andrea. Isang perpektong artista, isang perpektong manipu-manipula. So ibig sabihin, inosente po si Mrs. De la Cruz? Tanong ng investigador. Opo, biktima lamang po siya sa sitwasyong ito, sagot ni Clara. Ginamit siya ng kanyang kambal para makamit ang hustisya, ngunit sa huli, nasira ang kanyang buhay. Ipinakita ni Clara ang mga dokumento na nagpapatunay sa kanyang mga sinabi. Mga lumang medical records, birth certificates, at iba pang ebidensya. Lahat ay nagpapatunay na mayroon ngang kambal si Isabela. Salamat po sa inyong tulong, Attorney Santos, sabi ng investigador. Maari na po kayong umuwi, Mrs. De la Cruz. Naramdaman ni Isabela ang matinding kalayaan. Nakalaya siya. Ngunit ang kalayaang iyon ay puno ng pait. Hindi siya nagtagumpay. Ginamit lang siya. Pagkalabas niya sa interrogation room, niyakap siya ni Andrea. Isabela, salamat at ligtas ka, bulong ni Andrea. Patawarin mo ako sa lahat. Tiningnan ni Isabela si Andrea. Ang kanyang kambal, ang babaeng matagal nang nawala sa kanyang buhay, ang babaeng nagplano ng lahat. Bakit mo ginawa ito sa akin, Andrea? Tanong ni Isabela na may sakit sa kanyang boses. Gusto kong maghiganti, Isabela. Sagot ni Andrea. Gusto kong makita silang magdusa dahil sila ang sumira sa ating pamilya. Pero bakit kailangan mong idiin ako? Tanong ni Isabela. Hindi ko idiin, Isabela. Ginamit ko lang ang pagkakataon. Sagot ni Andrea. Alam kong gustong-gusto mo ring maghiganti, kaya hinayaan kitang magplano. At pagkatapos, tinapos ko ang lahat. Napakasakit. Napakabigat ng kanyang nararamdaman. Ang kanyang kapatid, ang kanyang kapareho, ang gumawa ng lahat. Ano na ngayon? Tanong ni Isabela. Ngayon malaya ka na, Isabela. Sagot ni Andrea. Malaya ka na sa lahat ng sakit. Malaya ka na sa lahat ng galit. Tinalikuran siya ni Andrea at nagsimulang lumakad palayo. Saan ka pupunta? Tanong ni Isabela. Hindi lumingon si Andrea. Sa lugar kung saan ako nararapat. Sa lugar kung saan ako makakatulog ng mahimbing. Naiwan si Isabela na mag-isa. Malaya na siya. Ngunit ang kalayaang yon ay hindi nagdulot ng kapayapaan. Sa kanyang bulsa, naramdaman niya ang kanyang cellphone. May isang message mula kay Andrea. Hindi ko kayang maging katulad mo, Isabela. Ang maging mabait. Ang maging mapagpatawad. Sana makita mo ang kapayapaan na hindi ko kailanman makakamit. Hindi niya maintindihan. Bakit? Bakit niya ginawa ang lahat? Ngunit sa isang iglap, bumalik sa isip niya ang huling pahina ng black box transcript. Meron pang isang linya na hindi niya nabasa ng maayos noon. Ang pangalan ng isang babae. Andrea. Nasa loob ng isang abalang opisina ng pulisya, pinipilit ni Isabela na iproseso ang lahat ng impormasyon. Hindi siya ang nagplano ng lahat. May kambal siya, si Andrea, na nagmaniobra sa bawat galaw niya. Ang lahat ng paghihiganti niya ay isang paraan lang para makamit ni Andrea ang sarili niyang hustisya. Isabela, ayos ka lang ba? Tanong ng isang pulis, habang inaalok siya ng isang basong tubig. Umiling si Isabela. Hindi siya ayos. Ang kanyang mundo ay binaligtad. Ang kanyang pagkatao ay kinwestiyon. May
May kailangan po akong tingnan, sabi ni Isabela habang kumukuha ng lakas para makatayo. Kailangan niyang makita ang orihinal na black box transcript, ang huling pahina, ang pangalan ni Andrea. Saan po ang mga ebidensya na nakuha niyo sa bahay namin? Tanong ni Isabela sa pulis. Dinala siya ng pulis sa isang silid na puno ng mga ebidensya. Naroon ang mga personal na gamit ni Marco at Doña Aurora, ang mga litrato, ang mga dokumento. At sa isang sulok, nakita niya ang isang brown na folder. Ang folder na may label na black box. Nanginginig ang mga kamay ni Isabela habang binubuksan ang folder. Ang bawat pahina ay parang panibagong suntok sa kanyang puso. Ang pagtawa ni Marco, ang pagpuna ni Doña Aurora, at sa huling pahina, naroon ang isang pangalan, Andrea Santos. Si Andrea ang contact person sa emergency number ng mga magulang niya. Si Andrea ang huling tumawag bago ang aksidente at si Andrea ang nagbigay ng testimonya sa pulis na walang kasalanan si Marco. Hindi totoo yan, bulong ni Isabela. Ang kanyang kambal, ang babaeng inakala niyang kakampi niya, ang babaeng nagplano ng kanyang kalayaan, siya pala ang may kinalaman sa pagkamatay ng kanilang mga magulang. Bumalik ang lahat ng alaala ni Isabela. Ang kanyang pagkabata, ang matinding aksidente, ang kanyang pagkagising sa ospital, walang alaala sa kanyang kambal, ang kwento na ibinahagi sa kanya ng mga kamag-anak na siya lang ang nakaligtas, ngunit may mali, may nakatago. Ang kanyang kambal, si Andrea, lumabas siya sa silid ng ebidensya. Ang kanyang puso ay puno ng galit at pagkabigo. Detective, kailangan po nating mag-usap, sabi ni Isabela sa imbestigador. Sinabi ni Isabela ang lahat, ang kanyang mga hinala, ang kanyang mga nakita, ang kanyang mga narinig, ang lahat ng detalye tungkol kay Andrea. Nagulat ang imbestigador. Isang bagong anggulo sa kaso, isang bagong suspect. Mrs. Dela Cruz, sigurado po ba kayo sa mga sinasabi niyo? Tanong ng imbestigador. Opo, sigurado po ako, sagot ni Isabela. May kambal po ako, si Andrea, at siya ang may gawa ng lahat. Agad na nagsimulang umaksyon ang pulisya. Hinanap nila si Andrea. Ngunit gaya ng sinabi ni Andrea, wala na siyang bakas. Para itong bula na nawala sa hangin. Lumipas ang mga araw, lumipas ang mga linggo, lumipas ang mga buwan. Walang Andrea, walang bakas. Ang kaso ni Marco at Doña Aurora ay isinara. Food poisoning. Ngunit may malaking pagdududa sa likod ng mga pangyayari. Si Isabela ay lumabas sa lahat ng ito na malinis. Ang kanyang pangalan ay nalinis. Ang kanyang kalayaan ay ibinalik, ngunit ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ang kanyang mga magulang, ang kanyang asawa, ang kanyang biyenan. At ngayon, ang kanyang kambal, lahat ay nawala. Isang araw, habang naglalakad siya sa isang parke, nakita niya ang isang matandang babae na nagbabasa ng dyaryo. Sa headline, nakasulat ang isang balita tungkol sa pagkamatay ng isang mystery woman sa isang malayong probinsya, walang pagkakakilanlan, walang pamilya. Isang lumang singsing ang nakita sa kanyang daliri, isang singsing na kamukha ng singsing ng ina ni Isabela. Napahinto si Isabela, ang kanyang puso ay kumalabog. Hindi kaya, bulong niya. Nilapitan niya ang matandang babae at tiningnan ang dyaryo. Nakita niya ang litrato ng singsing. Ito nga. Ang singsing ng kanyang ina. Andrea, bulong ni Isabela. Namatay si Andrea, nagpakamatay. Matapos niyang tapusin ang lahat, matapos niyang makamit ang kanyang paghihiganti, umupo si Isabela sa isang bench. Ang kanyang mga luha ay bumuhos, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit. Ang kanyang kambal, ang kanyang kapatid, ang babaeng dumanas ng matinding paghihirap, ang babaeng hindi niya kailanman nakilala. Andrea, bulong ni Isabela. Bakit mo ginawa ito?
Ang kapayapaan na inakala niyang makakamit niya ay naglaho. Pinalitan ito ng matinding sakit at pagsisisi. Ang paghihiganti ay hindi nagdala ng kapayapaan. Nagdala lang ito ng mas maraming sakit. Kinuha ni Isabela ang kanyang cellphone. May isang message mula sa isang unknown number. Alam kong nagtataka ka kung bakit ko ginawa ang lahat. Hindi mo ako masisisi, Isabela. Ikaw ang nakaligtas. Ikaw ang nakalimot. Ako ang nanatili sa dilim. At ngayon, malaya na ako. Malaya na tayo. Isang litrato ang kasama ng message. Isang litrato ni Andrea, nakangiti, na may hawak na litrato ng kanilang mga magulang. At sa litratong yon, nakita ni Isabela ang kanilang mga mata. Ang mga mata ng dalawang kambal na dumanas ng matinding paghihirap. Tiningnan ni Isabela ang kalangitan. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Ngunit ang sugat sa kanyang puso ay mananatili. Patawarin mo ako, Andrea. Bulong ni Isabela. Patawarin mo ako. Ang kanyang kalayaan ay puno ng kalungkutan. Ngunit sa kalungkotang yon, naramdaman niya ang isang bagong pag-asa. Ang pag-asa na makahanap ng kapayapaan. Ang pag-asa na makahanap ng tunay na pagmamahal. Dahan-dahan, tumayo si Isabela. Nilisan niya ang parke. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, ngunit may bagong direksyon. Ang paghihiganti ay tapos na. Ngayon, oras na para lumakad pasulong. Lumipas ang 1 taon. Ang lumang mansyon ng mga De Vera ay nabili na at ang nalikom na pondo ay ipinagkaloob ni Isabela sa isang bahay ampunan at sa isang organisasyon na tumutulong sa mga biktima ng pang-aabuso. Wala siyang kinuha ni isang kusing. Ang kanyang pagiging malaya ay hindi masusukat sa yaman, kundi sa kapayapaan ng kanyang isip. Nanirahan si Isabela sa isang maliit na bahay sa probinsya, malayo sa ingay at gulo ng Maynila. Nagpatayo siya ng isang maliit na flower shop sa tabi ng kaplana. Araw-araw, abala siya sa pag-aalaga ng mga bulaklak na tila nagbibigay sa kanya ng panibagong buhay. Magandang umaga, Ma'am Isabela. Bati ng isang kapitbahay habang bumibili ng rosas. Magandang umaga rin sa iyo, Aling Nena. Sagot ni Isabela na may ngiti sa labi. Ang ngiti niya ngayon ay totoo. Hindi na ito puno ng pait o galit. Ito ay ngiti ng isang babaeng nakahanap ng kapayapaan. Isang hapon, habang nag-aayos ng kanyang mga bulaklak, may isang lalaking pumasok sa kanyang flower shop. Matangkad ito, may mapupungay na mata, at may ngiti na nakakagaan ng loob. Magandang hapon po, bati ng lalaki. Naghahanap po ako ng bulaklak para sa aking ina. Tiningnan ni Isabela ang lalaki. Walang bahid ng panlilinlang sa kanyang mga mata. Walang bahid ng kasamaan sa kanyang ngiti. Anong klaseng bulaklak po ang gusto nyo? Tanong ni Isabela. Yung nagbibigay po ng pag-asa, yung nagpapaalala sa akin na kahit gaano kahirap ang buhay, mayroong laging pag-asa. Sagot ng lalaki. Ngumiti si Isabela. Mayroon po ako. Ang mga sunflower. Ibinigay ni Isabela ang isang bouquet ng sunflower. Ang mga bulaklak ay kasing liwanag ng araw at kasing ganda ng pag-asa. Salamat po, ma'am, sabi ng lalaki. Ako nga po pala si David. Isabela, sagot ni Isabela, habang nakikipagkamay kay David. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng bahagya. May nararamdaman siyang kakaiba. Hindi ito takot, hindi ito galit. Ito ay isang bagong pakiramdam. Isang pakiramdam ng pag-asa. Madalas nang bumibisita si David sa flower shop ni Isabela. Hindi lang siya bumibili ng bulaklak, kundi nakikipag-usap din ito sa kanya. Nagkukwento sila tungkol sa kanilang buhay, ang kanilang mga pangarap, ang kanilang mga sakit. Nalaman ni Isabela na si David ay isang guro sa isang pampublikong paaralan sa probinsya. Mayroon itong simpleng buhay, ngunit puno ng pagmamahal.
Isang araw, habang nagkakape sila sa tabi ng flower shop, tinanong ni David si Isabella. Isabella, mayroon akong nararamdaman para sa'yo, sabi ni David na may kaba sa kanyang boses. Gusto sana kitang ligawan. Napahinto si Isabella. Ang kanyang puso ay kumalabog. Hindi niya inaasahan ang tanong ni David. David, marami akong pinagdaanan, sabi ni Isabella. Hindi ko alam kung handa na akong magmahal muli. Handa akong maghintay, Isabella, sagot ni David. At handa akong tulungan kang makalimot sa lahat ng sakit. Tiningnan ni Isabella si David ng diretso sa mata. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-unawa. Salamat, David, bulong ni Isabella. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pag-asa. Hindi niya agad sinagot si David. Kailangan niyang pagalingin ang kanyang sarili. Kailangan niyang kalimutan ang nakaraan. Ngunit alam niya sa kanyang puso na si David ang kanyang pag-asa. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting gumaling ang puso ni Isabella. Ang kanyang mga sugat ay unti-unting naghilom. Isang gabi, habang nakaupo sila sa tabi ng dagat, tiningnan ni Isabella si David. David, handa na ako, sabi ni Isabella na may ngiti sa labi. Handa na akong magmahal muli. Niyakap ni David si Isabella ng mahigpit. Ang kanilang pagmamahalan ay simple, ngunit puno ng lalim. Natututunan ni Isabella na ang paghihiganti ay hindi kailanman nagdudulot ng kapayapaan. Ang kapayapaan ay matatagpuan sa pagpapatawad, sa pagtanggap, at sa pagmamahal. Ang kanyang buhay ay isang testamento sa kapangyarihan ng pagpapatawad. Ang kanyang paglalakbay ay isang patunay na kahit gaano kahirap ang nakaraan, mayroon laging bagong simula. At sa bagong simula na iyon, natagpuan niya ang tunay na kaligayahan. Isang araw, habang naglalakad sila ni David sa tabi ng dagat, nakita ni Isabella ang isang bote na may nakasulat. Binuksan niya ito. Isang lumang litrato, ang kanyang mga magulang, at 2 batang babae, siya at si Andrea. Isang ngingiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito ngiti ng sakit. Ito ay ngiti ng pag-asa, ng pagtanggap. Salamat, Andrea, bulong ni Isabella. Salamat sa lahat. Inilagay niya ang litrato sa kanyang bulsa. Hindi na siya magagalit. Hindi na siya maghihiganti. Ngayon, oras na para mabuhay. Ang araw ay unti-unting lumubog sa abot tanaw. Ang langit ay pininturahan ng mga kulay na kahel, rosas at lila. Isang perpektong pagtatapos sa isang mahabang kabanata. At sa bawat bukang liwayway, isang bagong simula. Isang bagong pag-asa. Ang laro ay tapos na. Ngayon, oras na para magmahal.